Ah, Magandang gabi sa ating lahat. Today is June 5, 2024, Wednesday, at oras na naman ng ating pag-aaral. Walang likat na pag-aaral natin para sa ating mga sarili upang gisingin ang ating kamalayan. At bago tayo magsimula ng ating pag-aaral ay sambitin muna natin itong ikapitong makadiwang pagtuturo sa panalangin ni Nicodemion, isang pakikiugnayan sa sarili nilikha ng huling henyo. Sa pamamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan sa aking katalinuhan at sa aking pangangatwiran, ginagamit ko ng buong lakas sa aking kaalaman, kapantasan, sa aking kakayahan, sa aking pag-ibig at katotohanan. Tanging ang kalakasan ko lamang ang lumaganap sa akin. Gayunpaman, walang ibang lakas. Palagi ang sanang maging mulat ako sa aking sariling mga kaisipan at damdamin at inilalahad ko at ginagamit ang aking kaalaman, aking karunungan at ang aking kakayahan at dito ko aakayin ang lahat sa totoong pag-ibig, kalayaan, pagkakaisa at sa kapayapaan mula sa aking sarili. Sa kapangyarihan ng aking kamalayan ay hindi lingid sa akin, kaya ginagamit ko ito sa aking sariling kagalingan para sa aking mga kaisipan at damdamin, ang aking kalooban, gayon din sa aking pangangatawan. Sa araw-araw ay ilahad sa akin ang paggamit ng lakas ng kamalayan upang ito ay patuloy na gumana sa akin at hayaan akong harapin ang mga bagay na hindi ko pa natututunan, kung saan pinangangalagaan ko ang aking karunungan at ang aking kapantasan sa pagmamahal, pagsalat para sa iba, pati na rin sa pag-unawa at katwiran. Sa pamamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali at nalulutas ito at iwasan pang gumawang muli. Kaya't walang ano pa mang mga pagkakamali ang makahahadlang sa aking pag-unlad at pagsulong. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay kayang kilalanin at iwasan ang mga maling aral, maling paraan ng pag-iisip at mga panganib mula sa pagkakandili sa isang paniniwala, pati na rin ang mapanganib na materyal at mga makamundong bagay. Sa pamamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, ako mismo ay may hawak ng aking sariling katalinuhan at pangangatwiran at sa pamamagitan ng buong lakas ng aking kamalayan sa lahat ng oras ay palagi ang mulat sa aking kapangyarihan, sa aking kakayahan, sa aking kapayapaan at sa karunungan, pati na rin ang aking kapantasan, pag-ibig at pagkakasundo na aking pinanghahawakan. At namumuhay ako sa pag-ibig, namumuhay ako sa kapayapaan, namumuhay ako sa kalayaan, namumuhay ako sa pagkakasundo, namumuhay ako sa kagaanan, namumuhay ako sa kalusugan, at namumuhay ako sa kagalakan. Ako nawa. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Kapatid na baby, kapatid na Noy, at magandang umaga naman sa amin ni Sor dito sa ano ba yung North Kanluran ba yon? Oo, Kanluran. Kanluran ng ating mundo. Ayun. So, ang topic natin ngayon ay page 256. Kaya mo ba i-share, ah, Sor, share screen? Yung ating topic ay clarity of knowledge about the purpose. Yan. Pagtutulungan natin mga kapatid, kaeskwela, dahil itong topic na ito
matay ko mang basahin ng paulit-ulit ay medyo medyo malalim, medyo tingnan natin kung makakarating tayo doon sa tamang kahulugan ng talatang ito. Sabi ko nga sabi ko nga nosebleed, sabi ko sabi ko kay ano, kay Richie, "Richie naku, nosebleed sa akin ito, sana makarating ka." O sige, lagi namang gano'n. Tuwi tayong nag-aaral, eh, lagi nating sinisikap na ito ay ating maintindihan at nakakaagdon naman tayo, nagsu-survive naman tayo. Lahat tulong-tulong sa bibigay paliwanag sa mga talatang ito. So, ang topic natin ay clarity of knowledge about the purpose. So, yung ibig sabihin, yung malinaw na karunungan, ano ba ang ating adhikain sa ating pag-aaral ng pananahimik, no? Ano ba? Yung malinaw, clarity of knowledge. So, ito ay may apat na antas, sabihin nating antas o find. Clarity of knowledge about the purpose, clarity of knowledge about the suitability, clarity of knowledge in the meditation field, clarity of knowledge of the unblindedness. So pag naisip natin yung clarity of knowledge, parang sabihin natin yung sa napagdaanan natin ng mga paraan ano, ng pananahimik simula doon sa pure observation, hanggang doon sa thoroughness, hanggang sa, forming ang consciousness natin. Eh, dumating tayo doon sa stage na doon sa level na, ano ba? Ano ba ang purpose mo? Bakit mo ito gagawin 'no? Tatanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba talaga ang ating adhikain? Bakit natin ninanasa na tayo ay magkaroon ng pananahimik? At maaaring matanong natin sa ating sarili na, "Ano nga ba? Ano nga ba kuya? Ano ba talaga kuya?" So yun, basahin ko ang 2:13. Siguro basahin ko hanggang 2:16 kasi sila ay magkakaugnay para madali tayong magpaliwanag. Before the human being acts the clarity of knowledge about the purpose, ask him or her whether the action or activity intended by him or her really correspond to his ideal, seal, or purpose. Therefore, whether it is actually useful in the outer and inner framework, as well as in this sense and in the narrower practical sense. 2:14. Influenced by religious irrational teachings, the human being usually lives in the belief that this would not have to be learned or studied specifically because God or the Creator would have laid these things into the human being so that she, the human being as a rational vessel, in any case, would always think and act in a useful form. 2:15. However, if the human being seriously examine himself, herself, she will have to admit that this irrational teaching of the religion is by no means based on the truth and that the rationality in the human being is by no means a given thing. In fact, not even with obvious course material concern. 2:16, not only through passionate superiority, but very often even through superficial stimuli and momentary moods and curiosity, the human being lets herself drift into the direction that is completely contrary to her own innermost life, determination, and even her self-interest. O sige, puwede kayo muna.
And then, ako yung bandang huli. Sinong mauna? Kapatid na baby? Opo, Sige, kayanin natin. ayun Sige. pong, sige, doon po sa ano, ang pagkaintindi ko po doon sa 213, yung po bang halimbawa, may purpose ka o meron kang goal na gusto mong marating o kaya gusto mo siyang magtagumpay, kailangan doon sa goal mo yun o doon sa purpose ng gagawin mo, naka-align o naka-jive yung mga kaparaanan na gagawin mo, yung hakbang na gagawin mo. Kailangan magkaugnay silang dalawa dahil kung yung halimbawa, ang goal mo halimbawa, katulad ko, hindi ko po ilalagay sa religion kung hindi. Alimbawa, gusto ko makapagtapos ako ng pag-aaral. So, yun ang aking purpose. So, ang kailangan noon, yung para, kailangan noon, ang gagawin ko ngayong hakbang o yung gagawin kong mga kaparaanan, magbibigay ng kaugnay noong gusto ko na ako'y makatapos ng pag-aaral. Kaya, kung gagawin ko, hahanap ako ng pagkakakitaan, kung saan makakaipon ako ng pang-tuition ko. So, yun po yung intindi ko dito na kailangan nakakorespond doon sa purpose Mhm. para magkaroon siya ng ma-attain ko yung aking purpose. Yun po yung pagkaintindi ko doon sa 213. Oo. Oo, tama yun, tama. Hmm, kailangan magkatuwang, kumbaga ano, naka-align, naka-align siya. Sino pa ang gustong paliwanag? Noy, baka gusto mo mag-try. Oo, sinong gusto mag-try pa? Hmm. O sige, i-ano ko na. Dinig niyo ako? Nadidinig niyo? Opo. Sige. So, yun nga. So, yung binanggit dito yung seal or purpose. So, ano ba yung seal and purpose? So, lagi nating iisipin na meron tayong seed, ano, yung seed dito sa atin na kaya nga tayo nananahimik ay para makakonect tayo doon sa ating seed na yon, ano, na yun ang nag-a-align sa atin. Tayo yung outer, tayo yung nagsisikap, yung striving, tayo yon. Pero yung inner natin, doon tayo kukunik. So pagka kailangan magka-align siya, yung purpose na yon naka-align doon sa pagsisikap mo, pagsisikap natin na hindi natin alam kung tayo ay nakaka-connect nga, pero yung pagiging striving natin na makarating doon sa purpose na yon, na yung malalim na yon, na yung innermost natin ay magkaroon ng buhay sa atin. At ngayon na tayo ay binigyan ng mga ways, ano, mga para-paraan, pure observation, yung mga pinagdaanan nating proseso, ay siguro naman ay kahit papaano ay nakaka landas na tayo doon sa tamang landas. Although ito ay will take years, will take weeks, will take months, and even years bago tayo talaga maka-align. Kailangan maka-align maka-align doon sa seal na yon. So, ayun, yun ang ano ng 213.
So, ang tanong natin sa ating sarili na, ano ba, yun ba talaga yung purpose natin? Ito ba talaga yung ating purpose na tayo ay, ah, maka-align doon sa ginugusto, yung impulse na ginugusto talaga ng ating innermost, yun. Oh, sino pa ang gustong mag-ano, magpaliwanag ng 2:13? Noy, baka gusto mo mag-try, weh. Good evening. Sir. Jaycon, andyan ka. Listener lang po muna. Maliwanag Ah, na yung pinaliwanag ni Ate Baby. sige, break lang kayo pagka meron kayong naisip na idadagdag. Sige, 2:14. Influenced by religious irrational teachings, the human being usually lives in the belief that this would not have to be learned or studied specifically because God or the Creator would have been laid these things into the human being so that she, the human being as a rational vessel, in any case, could always think and act in a useful form. Ito madali naman siyang ipaliwanag dahil sabihin nating tayo ay bukas na ngayon, bukas na 'no, na hindi na natin ipinababahala sa Diyos, 'di ba? Wala na tayo nung gano'ng thinking, wala na tayo na gano'n na logic or katwiran na, "O bahala ang Diyos, magdadasal na lang ako, bahala siya." Wala na tayo nung gano'n dahil nabuksan na sa ating pag, kakayod. Kumakayod tayo ng mga knowledge, ay natuklasan natin na yung mahalaga yung self-responsibility na kailangan ay kumilos tayo sa ating mga sarili at hindi sabihin natin na, ah, patayin na natin yung paniniwala na sabi ng iba pagka tayo nag-aaral dito, aba'y mas marunong pa kayo sa Diyos. Nilalakdawan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Eh, wala na tayo kumbaga, nakahakbang na tayo hindi sapagkat hindi natin ginagalang yung mataas na yun na ating sinamba doon sa nakaraang nating pamumuhay, hindi sapagkat gano'n, kung hindi mas mahalaga din yung nagsisikap ka and then meron din namang kawikaan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, eh, di gumawa. Eh, eto na yung gawa na nire-refer natin na kung merong awa, sabihin nating meron pa rin namang awa, meron pa din. Ibig sabihin nung awa na yun, hindi yung naaawa na yung term natin na naaawang sympathize. Kung hindi, yung law of, causality na, kung ano yung tinanim mo, eh, di yun ang aanihin. May batas naman, eh. Na kung ano yung pinagsikapan mo hindi puwedeng hindi iyon magbunga. Kaya't kung ang ating pagtatanim ay para doon sa mabungkal natin kung ano man yung yaman na naandiyan sa ating kalooban na siyang magbibigay sa atin tungo doon sa kapayapaan, sa pagkakasundo-sundo, sa pag-ibig, sa kalayaan. Eh, bakit ang hindi? Bakit ang hindi natin ito lalandasin? Eh, yun ang talagang kumbaga yun ang ang tamang katotohanan, ang paghanap ng katotohanan, hindi po ba? Yun ang realidad talaga ng buhay na tayo ay magsikhay, tayo mag-strive, yung lagi nilang sinasabing striving. Hmm. So, lahat ba ay nandun na sa nakawala na ba dun sa tali ng religious belief, lahat ba tayo?
So kung Share lang ako, ate. Ay, yun pala si Bunso nag-raise ng hand. oo. O sige baka merong baka Bunso, merong sige. Doon po doon mag sa ano, doon sa bahala na ang Diyos sa atin mga gano'n. Sa totoo lang po, walang kinaiba yan doon sa ginagawa ko rin na kunyari meron akong gagawin na desisyon sa buhay. Sasabihin ko, bahala na kung anong i-unfold ng buhay ko sa pagpili ko ng landas na 'to. Parang sinabi ko na ring bahala na ang Diyos. So, parang yun yung pinakadiwa nung ano, nung mga phrases na gano'n. Bahala ng Diyos. Kung bibigyan din natin ng ibang salita ang Diyos ay ang buhay, ang Diyos ay ang lahat, ang Diyos ay ang creation. Siguro hindi ko tinitignan yung Diyos na kung paano tignan ng mga relihiyoso yung Diyos. So, yun lang. Mhm. Okay, yung share ko naman, dun sa next paragraph na pinabasa nyo, ang pagkakaintindi ko doon dahil 'di ba meditation yung pinag-aaralan natin, yung clarity ng knowledge natin dahil ini-involve yung religion. Sa totoo lang, kapag ikaw ay wala sa yung opposite na sinasabi mo, ti Helen, na wala na tayong ina-accept na ano ng God, believe ng God o blah blah blah. So, usually, ang mga nag-aaral ng meditation, ang kauna-unahang sumasagi sa kanila ay ang takot na kapag nagme-meditate sila, tawag dito, yung siyempre, itatain mo yung isip mo, iaano mo pa merong umaano sa isip natin dahil galing tayo sa religion, nagdadasal, nag-aano, yun ang unang iniisip natin, proteksyonan mo ako, may tinatawag na ano, hindi siya agad na para i-clarity mo yung mind mo, yung isipan mo, para maka-go through ka dun sa meditation, para kang naninimbang muna or nag-aano ka muna, nagkakaroon muna ng prayers and everything bago ka mag-start ng meditation. Ikino-consider muna yung ano niya, yun yung pagkakaunawa ko lang dun sa sinabi, na is not supposed to be, pero dahil galing tayo dun sa religion thing, tuwing magme-meditate tayo, 100% nananalangin muna, nag-iisip muna ng guidance, ng ganito, ganyan. So, yun lang po. Oo, tama nga. Kaya't si Delbert, hindi yan nagjo-join sa atin pagka tayo ay nag-i-start nung affirmation. Magjo-join siya sa atin pagka natapos na. So, siguro yun din ang kanyang, paliwanag na parang kino-consider niya na yung kasi Lord's Prayer ito, yung affirmation na ito. Lord's Prayer siya, eh. So, prayer pa rin kahit kahit papaano, prayer pa rin. Kahit pa sabihin na pinapatungkol mo sa iyong sarili. Although may changes naman, kasi ang pinapatungkulan mo naman, hindi naman God na ano, hindi palabas, hindi pa hindi outer yung prayer kung hindi inner prayer na ang ginigising mo, pinapalakas mo ay yung sarili. Pero parang sige, tama rin yun, tama din Soryo na na dahil galing nga tayo sa religion ay parang nagpe-pray pa rin tayo. So, step by step. Sister Rebecca po nagtaas ng kamay. Oh, sige, kapatid na Rebecca. Ah, share ko lang po yung naging experience ko nung una, yung nagsasagawa ako ng meditation o concentration. Ang simula ko po kasi, ang natutuhan ko, yung bago ako mag-concentrate,
talagang yung isip ko, inilalagay ko na siya, mapayapa ko, mapatahimik ko. Pero hindi ko po nakagawian talaga yung magdasal bago mag-concentrate, yung manalangin. Hindi ko po yun nakagawian eh. So, ang gagawin ko, yung itatahimik yung isip ko na para po ba yung nilalagay ko siya na siya ay empty, yung nasa emptiness siya. So, yun po yung naging simula ko eh. Pagka po yung medyo nararamdaman ko na nagagawa ko na yung isip ko ay nandun na sa kawalan o yung parang nasa isang vast area o yung emptiness na yun, ang nararamdaman ko, para yung katawan ko, parang lumalaki, kumakapal. Yun po yung nararamdaman ko, kumakapal yung katawan ko, na para po bang, hindi ko, sabi ko, bakit ganito nararamdaman ko? Para po ba yung ibinabad ka sa yelo na tumitigas na ganun? Yun ang nagiging pakiramdam ko nung nagsisimula. And then, pagkatapos po noon, ang mararamdaman ko naman, kahit na makapal, parang nararamdaman ko, itinataas po ako. Yung nararamdaman ko, parang inaangat ako sa upuan ko, parang para po bang unti-unti, iniaangat ako na inililipad ako. So pagka nararamdaman ko yun, doon na po nagsimula yung, kasi bago pa lang doon na po nagsimula yun na parang natatakot ako kasi naramdaman ko parang inililipad ako eh. Tapos sa kabila nung makapal na pakiramdam, parang inililipad ako, itinataas akong gano'n, natatakot ako. So, yung pong pagkakataong yun, doon ko po ngayon na isasagawa yung ako nananalangin na doon po naka-associate ngayon yun yung sabi nga yung sa religion dahil nananalangin ako doon ko po ngayon doon ako sa sandali na nararamdaman kong yun doon ako nananalangin na sabi ko Panginoon, kung nararamdaman ko po ito na ako ay inaangat, para po ba kasing feeling ko mamamatay na ako kasi parang hinihiwalay ba para ba yung kaluluwa ko inihihiwalay na dito sa katawan ko. Kaya sabi ko, Panginoon, kung ito na po yung sandali sa pagsasagawa kong ito na ako aalis, gabayan mo po ako, patnubayan mo po ako na matupad po ayon sa kalooban mo at ibig mo at hindi ang sa akin. So, yun po yung nagiging karanasan ko na na-associate sa pamagitan dahil natatakot po ako sa nangyayari. Na-associate yung una kong kinamulatan na ukol sa religion na mayroon talaga ng Diyos na sa sandali ng ganong kalagayan, umuugnay ka sa Kanya, tumatawag ka sa Kanya. Pagka naman po nangyari sa akin yun, siguro nga, dahil nandun pa ako sa mentality na ganoon, pagka naman po nakapagpanalangin akong gano'n, unti-unti nararamdaman ko na napapayapa ako, parang meron ng kapayapaan na naibibigay sa akin. So, nakakabalik po ako doon parang sa normal na pakiramdam ko, nakakabalik ako. Kaya lang, pagka bumalik na ako, hindi ko na po uli magawa yung pagko-concentrate para po ba yung talagang napatid na ako, nahihirapan na ulit ako na bumalik. So, yun po yung pangyayari na nagaganap sa akin na kung saan yung talagang paniniwala dahil natanim sa akin yun, talagang nauugnay o kumakabit. Yun lamang po. Maraming salamat po. Oo. So, hindi naman natin wawalain yung ating pananalangin. Ngayon na tayo ay nag-aaral, natuklasan natin na ito ay might of the thoughts, no? May lakas ang ating pag-iisip. Sabihin man natin na siya ay panalangin, sabihin natin na ito ay yung at the back of our mind ay tayo'y humihingi sa Diyos o naninikluhod tayo sa Diyos or Diyos pa rin yung ating nilalapitan, ay might of the thoughts pa rin yun. Might of the thoughts pa rin na pinapalakas natin ang ating pag-iisip. So, ngayon na
wala na tayo dun sa gano'ng thinking na sumasagi pa rin, sabihin natin yung pa rin. Isipin na lang natin na yung power ng words katulad ng sinasambit natin, may power yun, eh, yung words na yun. Yung itong ikapitong makadiwa ay yung napanalangin ni Nicodemo, may power yan, eh. So, yung power na yun, kung lagi natin nasasambit, hindi natin alam kung saan yun humahangga, yung power na yun. Ako nga, eh, pagka noong nagta-travel kami, eh, minsan sa daan ay may bagyo, hindi namin alam, bigla na lang may buhawi diyan, kitang-kita ko talaga yung ano, yung parating na yung tornado. Ay, ay di Salome, Gamnaan, Ben-Urda, aba ay talagang talagang ang layo ay baka sabihin nating yung sentro general ay hanggang doon sa kalsada, kita mo na yung highway. Talagang andiyan-andiyan na. Kitang-kita mo yung yung hugis talaga nung hangin. Eh di pipikit na lang ako at Salome alam ninyo, lumihis talaga, eh, kasama ko yung dalawa kong apo na kami ay nakisakay lang doon sa nag-ano kasi sila, eh, nag-football, eh, ako yung kasama ng mga bata, yung mga magulang nila ay nagtatrabaho, so ako yung kasama ng mga bata sa football field. Eh, iyakan na 'tong aking mga apo na takot kasi ang mga bata nag-iiyakan na, eh, dahil yun nga, anong gagawin mo sa gano'ng pagkakataon? So, Salome, hindi ako natatakot, ang nag-aano lang ako, nag-iiyakan na nga yung mga bata. So, niyapos ko sila and then alam ng mga bata yung Salome, eh, alam nilang yung word na yun, eh, sinasambit ko. So, nadidinig nilang nagsasalome ako, Salome, Gamnaan, Ben-Hurda. And I know na may power ang word na yan, alam ko. Pero hindi ko iniisip na nagdadasal ka or ano, hindi. I know that that word had power. So yun lang, true karanasan. At si Ate Linda nga, yung isang naging pangulo namin sa La Resurrection, ayaw niya. Ayaw niya ng nagdadasal. Imagine yung John 17 natin, nung panahon na yon, eh di ang haba-haba nun. Sabi niya, bakit mga kapatid, instead na tayo ay manalangin, ay manahimik na lang tayo ng 5 minutes, 5 minutes lang hinihingi niya. At sinunod namin dahil siya yung pangulo noon, eh. Yun, sabi din niya, sa halip na tayo ay magsambit ng ano, eh. Ayun. So, dumarating talaga sa kaisipan ng mga tao kung alin yung tama. Ate Helen, Oo. pa-acknowledge, nandito si Kuya Ray. Ray, oo, yan. O sige, Magandang nakita kita. Hi, good magandang gabi. evening. Good Salamat sa evening. pagdating. So, Ayan. naandyan si Noy, si Jaycon, si kapatid na Rebecca. Yan. So, salamat. Yan. Andito na tayo sa 2:15. Kung gusto mo, eh, nababasa mo naman. Kung gusto mo humabol doon sa 2:13 at saka sa 2:14, kung ready ka na. Bago ka bang dating? Kararating ko lang po. Mm. Magbabasa muna ako. Oh, sige. Nasa 2:15 na kami, pero kung meron ka idadagdag doon sa 2:13 at saka sa 2:14, you are welcome. Sige pa, mamaya siguro. So, sige, doon tayo sa 2:15. However, if the human being seriously examine herself, she will have to admit
that this irrational teaching of the religion is by no means based on the truth, and that the rationality in the human being is by no means means a given thing. In fact, not even with obvious course material concern. However, pero kung tayo ay ano ba ang sa Tagalog yung serious, kung tayo ba ay talagang taus-pusong honestly na tatanong sa ating sarili na o talagang inaano yung honest to goodness sa ating mga sarili na tanggapin na yung teachings ng mga relihiyon ay irrational, wala sa katwiran at hindi based sa katotohanan, and that rationality in the human is by no means is a given thing, in fact not even by the obvious course material concern. So, kung natatanggap natin sa ating mga sarili, tanungin nga natin honestly na ito bang kinagis na natin ng katuruan o kaalaman ay wala sa logic, wala sa katwiran, wala sa katotohanan. Kung ito ay maa-admit natin, ay ito yung clarity of knowledge. Sumasakop tayo doon sa clarity of knowledge. Siguro kung meron pang konti, gaya ni Sor, no, nabanggit ni Sor kanina, siguro wala pa doon sa clarity knowledge. Kailangan maliwanag sa atin na kaalamang ito ay walang bahid ng iba pang paniniwala. Yun. Kasi talagang lalabanan natin eh. Lalabanan natin yung kung ano yung ano sa atin, yung ating pinaniwalaan muna. Talagang lalabanan natin dahil kung hindi, eh, wala tayo doon sa clarity. Parang sabihin natin, ah, sabihin natin na sayang, sayang pagka meron pang nalalabi pang paniniwala. Dahil yung clarity of knowledge ay kailangan maliwanag. Yun, kailangan maliwanag. Si Ate Baby nag-raise ng hand. Sige, go ahead. Hindi ko kita kasi dito pagka merong nagre-raise ng hands. Okay po. Magsa-cite lang po ako ng example na kung saan yung pagka po talaga pinag-aralan natin o yung tiningnan nating maigi, yung isa sa practice sa religion, mostly sa Catholicism, yun po bang pangungumpisal, yung pangungumunyon, na nakamulatan po, mangungumpisal ka, sasabihin mo yung kasalanan mo doon sa pare, at pagkatapos na masabi mo yung kasalanan mo sa pare, ay aatasan ka na, o sige, manalangin ka halimbawa ng 3 Ama Namin, 3 Abagi ng Maria, isang lumuluwalhati, isang luwalhati. Then, pagkatapos mo yung maipanalangin, sinasabi, pinatawad ka na ng Diyos. So, yung kasalanan mo, nawala na. Then, pagkatapos po noon, para makomplete na talagang wala ka ng kasalanan dahil nangumpisal ka, mangungumunyon ka, na yung tatanggap ka ng ostya, na sinasabi, yun po yung katawan ni Jesus, nakakainin mo yun, yung ostya na yun. Then, pagkatapos noon, babalik ka sa upuan mo, mananalangin ka uli, at pag lumabas ka na ng simbahan, wala ka na talaga ng kasalanan. So, yun po yung isang practices na kapag pinag-aralan mo, paano mangyayari na ang kasalanan mo ay napatawad. Kaya nga po sa atin, sa katuruan natin sa Espiritismo, ay kinamulatan din po natin yung pagtuturo na hindi sapat na
ikaw ay tanggapin mo lang na nagkamali ka, nagkasala ka, tapos wala ka nang gagawin. Kung hindi ang kailangan, kapag tinanggap mo na ikaw ay nagkamali, nakagawa ka ng hindi tama, humanap ka ngayon ng paraan kung paano maitutuwid at maitatama yung pagkakamali mo. At kung ikaw ay nakagawa ng masama sa kapwa mo, hahanap ka rin ng paraan para yung nagawa mong masama sa kapwa mo, mapalitan mo ng mabuti. So, yun po yung practices na hindi na natin ngayon sa pag-aaral natin, hindi na natin matatanggap na ganoon nga yun. Kaya nga po minsan nasabi ko sa sarili ko, di nagiging isang tanong po, nagiging isang tanong ko sa sarili ko, di pagka ganun, nagiging isang paraan para sa mga tao na naniniwala sa ganoong kaparaanan na pwede siyang magkasala uli. Kasi pagka siya'y nangumpisal, pagka siya'y nangumunyon, wala na siyang pagkakasala. So, libre na agad siya. Then, sa susunod, di pwede ulit na magkasala uli kasi mangungumpisal lang ako, mangungumunyon lang ako, wala na akong kasalanan. So, yun po yung isang practices na sabi nga po natin dito, alam natin, parang natatanggap natin sa sarili natin na parang hindi yun tama. Parang yun ay hindi nagiging makatwiran para yung ginawa mo, mangungumpisal ka at mangungumunyoy ka, wala ka ng kasalanan. So, yun lang po yung naisip ko na parang related dito sa teaching ng religion na kailangan talaga pag-aralan mo, suriin mo. Talaga bang ganun? Tama ba yun? Na kapag sinabi, tao rin po kasi yun, pero ang paniwala natin, binigyan ng karapatan ang isang pare para magpatawad ng kanyang kasalanan. Yun lamang po. Marami pong salamat. Anoy, baka gusto mo sagutin, Wey. O, Jaycon, baka gusto niyo sagutin. Tama yun, tama yung binahagi ng kapatid na baby. Tanggap na ba Kung natin yun? O, kayo. magdadagdag dun sa dun po sa binagi po ni Nanay Baby na about sa kumpisal. Kung sa ating mga kahit papaano lumalawak na yung natin sa buhay, ang pinakakumpisal natin ay ang matuto. Yun yung kumpisal na makatwiran sa atin. Kasi ang pangungumpisal parang ring ganito yung clarity of knowledge about the purpose. Nangungumpisal ka, hindi sa Diyos Kailangan mo mangumpisal sa sarili mo na mali yung ginawa mo. Mali. Kailangan mo siyang baguhin sa iyong sarili. So, yun yung makatwiran na kumpisal. Kasi, ayun yan na sa kabilang banda parang parang kapag masyado tayong ang Diyos lang ang kayang umusga sa akin. Parang bibigay tayo ng ng babalingan ng guilty natin na na ang Diyos nga nagpapatawad, ganyan. Tapos, yun na naman ang gagawin mo. Parang hindi ka seryoso talaga sa sa sarili mo So, ayun lang po. Oo, tama nga. Tama nga, Jaycon, para bagang isinasalin lang natin sa iba yung kasalanan. Tapos, pwede na ulit. Parang nagkaroon lang ng bagaman nung panahon yon sa oras na yon nagkaroon ng kagaanan at nakapaghinga ka, pero hindi malalim yung, parang pinasi mo lang yung dinadala mo, pinasi mo lang sa iba at hindi ka nakakasiguro na gagawin mo ulit yon. Kasi nga nagpasi ka hindi totohanang na
ikaw mismo yung pinagtapatan mo, and then ikaw mismo yung kasi yung magsisi ka ng sa sarili mo, napaka-ano nun, napakalalim gawin. Yung ikaw mismo, and then, mangako ka sa sarili mo na hindi mo na gagawin, ay mas matindi yun kaysa yung nag-ano ka sa pare, parang gano'n. Parang ang dali-dali bang gawin 'pag sa pare, puwede mo pang ulitin ulit. O meron pa kayo idadagdag? Noy, Wei? 'Yun. So nakikita natin ang difference 'no, ng kung tayo ay nakagagawa ng sa palagay natin, mali 'no. Tayo yung nagsasabi, hindi naman ibang tao yung magsabing, "Uy, mali ka." Ikaw mismo nakakatuklas sa sarili mo pagka tayo ay i-start ng lumandas doon sa pananahimik. Kahit nga yung mga maliliit nating mga maling gawa, ang bilis nating malaman yan, eh. So, nandun kaagad yung pagsisikap natin na sana hindi natin magawang muli, nako-correct natin kaagad, yun. So, iyon lumalandas na tayo dun sa tamang landas pagka nagkagano'n. Madali, madali yung antig, yun, madali yung antig sa atin. So, 2:16, aray. Ano ba, Kaya puwede na? maganda yung example ninyo, ano, kasi related talaga. Kasi sa 214 related yung religion. Parang dito sa 213, kailangan tayo mag-isip ng yung to clarify, i-klaro natin yung i-clear natin yung mind, yung ating knowledge. Ano? And then dun sa ating actions and activity, base dun sa ating purpose, dun sa ating goal, yung Z. So lahat ng action dapat natin is directed towards your goal. So ano yung goal mo? It's your kanya-kanya, may kanya-kanya tayong goal, ano? Ngayon, bago mo marating 'yon, kung gagamitan ng relihiyon, kung halimbawa kagaya ng sinabi ni Ate Baby na meron kang goal, ano? At in between, bago mo marating 'yon, may mga kasalanan kang ginawa. So because of religion, para marating mo yung goal mo na 'yon, pupunta ka sa pare, no, para tuloy-tuloy at nang hindi ka makarma, no? Pupunta ka sa pare, magkukumpisal ka, and then pag napatawad ka, ibig sabihin pwede mo na yung ituloy yung goal mo, no? Kasi malinaw na, ibig sabihin malinis ka na, tuloy-tuloy na yung mga pangarap mo, no? Goal, pangarap o yung purpose. Dito sa 214 kasi kailangan ang goal natin must always be, you should think and act in a useful form. Yung tama, yung useful, no? Hindi yung destructive kasi tayo, we have a creational energy which is previously known as a spirit. Creational energy, ang purpose niyan is to evolve, to create things. No? To create things and to evolve para ma-attain mo yung purpose mo, which is a useful, in a useful form. So pagka halimbawang ikaw ina-examine mo yung sarili mo doon sa goal mo, and then nawawala yung irrational teaching mo na pupunta ka pa sa pare, no? Para nagkamali ka doon sa ginawa mo, and then pumunta ka sa pare at ilang dasal lang, okay na, wala na. Pero hindi mo tiningnan kung ano ba talaga ang dapat na tama doon. Ano yung naging dahilan ba't ka nagkamali, no? Para maitama yun at para maidiretso mo yung goal mo, yung purpose mo, yung plano mo sa buhay. Kasi ang thinking tuloy natin, nagiging karma yon, kaya umaatras tayo. But if you have you're thinking on a right manner, on an evolution, or on a creative way,
ang iisipin mo doon, it's a part of your life that you have to correct it. Kailangan itama mo yon, hindi through someone na hihingi ka at magpapatulong ka para mapatawad, which is wrong. Kasi nga, kailangan mong pag-aralan yun at mawala yung ginawa mong pagkakamali at maging tama at matuloy-tuloy mo yung iyong goal. So yun yung aking thoughts about 213 hanggang 215. So nagiging irrational tayo kasi pag halimbawa idadaan mo sa pare, hihingi ka ng advice, no? Tapos ang isasagot sa iyo ilang aba Ginoong Maria, ilang ano. Siguro mas maganda pa siguro kung ang pare sasabihin niya, okay, you read the 77 affirmation. And that's magandang pero kung ano mo aba Ginoong Maria, and then you are asking the parang ang pare ang magbibigay sa iyo ng humingi sa iyo ng ang magbibigay sa iyo ng patawad, no? And then of course pag halimbawa siya nagsabi sa iyo tatlong aba Ginoong Maria, tatlong ama namin, yun na ba ay sapat? Which is hindi yun ang solusyon, but the best is you have to look into the affirmation, 77 affirmation, so you can talk to your creation and energy, no? Kasi during that time you're talking sa affirmations mo, 77 affirmations, you're talking to the creation and energy, and that creation and energy will provide you solutions, not prayers, no? In order to solve your problems, your mistakes, no? So that you can attain your zeal, your purpose, your goal in a useful form, to think and act in a useful form, not in a destructive form. So yun aking thoughts, 213 to 215. Yan, thank you. Parang yung paghingi ng yung pangungumpisal parang meron ka pang pagmamalaki na sa sarili na yun, nakaalpas na ako sa aking mga kasalanan dahil nasabi ko na parang merong pride, yung pride mo lalong lumalakas, parang gano'n, nagmamalaki ka pa, nagkumpisal naman ako hindi ba? Parang gano'n, walang kabahid-bahid na honesty sa sarili, 'di ba? 'Yun ang yun ang parang excuse, 'di ba? Ngayon yung pakiramdam natin ngayon, gumawa ka lang ng excuse, pero yung totoong changes na dapat mangyari sa sarili mo, yung honest ka na ikaw ay merong nagawang hindi tama, aba, linisin mo yung sarili mo. Ikaw mismo ang maglinis, magsikap ka, at yung striving na yun na napakahalaga sa ating pag-aaral, yun ang mas importante. Yung striving na yun, lulunukin mo lahat, yung ego mo, yung pride mo, aba, hindi yun madaling gawin. Kailangan na may proseso doon na tinuturuan naman tayo kung ano ba yung process ng pag-change ng ating outlook. Yun nga, yung teachings, yung truth, alin ba yung tama, yung creational laws and recommendation, although laws niya ay nire-recommend pa rin, hindi naman tayo pipilitin dahil kumbaga yung bunuin natin ay masyadong malawak, malaki, 'di ba? Yung sa sarili natin, talagang yung psyche natin, So, all of this ay pag-understand sa ating sarili. Tayo yung magpatawad sa sarili natin, tayo din yung magpabago ng ating mga sarili. At yun ang zeal na dapat nating landasin. Yung zeal na yon, kahit sinasabi ng kapatid na Ray na iba-iba yung seal, sa palagay ko, iisa yung seal natin. Yung creational energy na yan ay magising natin sa ating mga sarili. At yan ang magtutumpak sa ating buhay, yan ang magbibigay ng joy, ng peace, ng harmony, ng lahat. Yan.
Baka meron pa kayo idadagdag. Kung wala, ay tayo ay pumunta na sa 216. 216. Not only through passionate superiority, but very often, even though superficial stimuli and momentary moods and curiosity, the human being lets himself, herself drift into the direction that is completely contrary to his and her own innermost life determination and even her self-interest. Yun, biga, parang yung ating mga sarili ay kahit pa yun nga, nag-aaral pa rin tayo, pero meron pa rin nade-deviate pa rin tayo, meron pa rin tayong inililihis yun, inililihis. Alam na natin, yung creational laws, meron na tayong konting mga pananaw, pero yung pananaw na yun, minsan naililihis pa rin natin. Bakit? Dahil yun nga, yung process ng paglilinis, yung striving natin ay nabubuhay sa ating sarili. At pag i-strive natin ito, hindi mawawala yung minsan lumilihis nga tayo. Opposite doon sa dapat nating gawain. Yung idinidikta talaga ng ating innermost ay hindi natin nasusunod. Ako sa aking sarili ngayon, di siyempre nananahimik. Pinag-aaralan natin yung pananahimik. Pero hindi ko maiwasan yung manood ako ng mga news. Talagang ako'y bakay diyan kay Biden at kay Trump. Talagang hindi ko mapigil. Tapos yung sa atin pa, yung news pa sa atin, parang sinusubaybayan ko yung PIDEA leaks, oo. Tapos yung kay Marcos na pag-admit dito kay Zelensky, hindi ko yun hindi ko malampasan. Hindi ko ewan ko kung yun ay parte ng pagiging observant natin sa nangyayari sa ating kapaligiran na yung ba isasama ba natin talaga yon yung mga bagay na yon. Kayo? So, para naisip ko, naku, sa halip ba naman na ako'y magbasa, nagbabasa naman ako, pero talagang isinisingit ko yung mga bagay na yan. Meron pa ako nung redacted, yung isang YouTube channel na talagang makakakuha ka dun ng mga katotohanan talaga. Mga katotohanan at ah makakadagdag din sa ating knowledge kung ano nga talaga yung totoong nangyayari na hindi ipinapakita sa mga news. Yun. Ewan ko, ako ba mali ba yun? Ate Helen, it's information. Okay. Information. Para sa akin it's an information. You have to know at least kahit paano yung balanced knowledge, balanced information. Redacted, sino nga ba yun? Yung mag-asawa. Oo, yung mag-asawa. So, sometimes, ang redacted, meron ding nagpapalabas tungkol kay Billy Mayer. Yung Oo, tungkol sa oo. sa US na sa US Si Christian. in-interview niya. No, not Christian, yung in-interview niya na American ni Billy. Michael Orn po. Michael Horns. Oo, si Michael Horn. So in-interview niya rin yun at very naman siya kasi kung ano yung totoo yun naman ang nilalabas sa mga YouTube, hindi kagaya sa CNN. So ako rin babasa ako just for my knowledge, and I around siguro mga 30 minutes to 1 hour na nanonood ako ng mga ganun. So going back to 216, tama yun, na minsan
napapaliko rin tayo, no? Sabi nga yun, but very often, even though superficial stimuli and momentary moods and curiosity, yung stimuli, ano, may stimuli na pumupunta sa iyo, may biglang pumapasok sa iyo na stimuli that comes from the innermost mo, yung from your uh, from your uh, from your creational energy, or from through the creational energy subconscious, ano. So may biglang pumapasok sa yung stimuli and moods and curiosity. Yun yung curiosity, ibig sabihin for you to evolve and to be more creative, ano. The human being lets himself or herself drift into the direction that is completely contrary to his or own innermost life determination. Ibig sabihin, yun yung innermost mo, yun yung creational energy. Yun yung innermost mo, innermost nature mo, yung creational energy, which is to evolve, no? So may mga pagkakataon na nawawala tayo sa direksyon, ano? And that is completely contrary to the and even his self interest, kasi yung kahit yung sa self interest mo, kung minsan nadadala ka. Yun yung mga pagkakasala mo sa sarili mo na nawawala ka doon sa zeal mo, sa purpose mo. So may mga pagkakataon na ganun. Although halimbawa may stimuli na pumasok sa iyo, o may mood, or mayroong tawag dito, curiosity, na kailangan matignan ko to, magawa ko ito, and that is an impulse that comes from your innermost life determination. Yun yung innermost mo, yung innermost nature, which is yung creational energy mo. Nagbigay sa iyo ng impulse na dapat yun ang gawin. Kaya lang, lumiliko tayo eh. So, hindi nagiging hindi rin natin napupuntahan yun. So hindi tayo nakikinig ng gusto kadalasan sa impulse na nanggagaling sa innermost nature mo. Nagkakamali tayo. So yun, kaya nagiging ganon kasi nga medyo meron tayong medyo meron yung isip natin na meron tayong pagka-superiority, parang base doon sa ating experiences, base sa ating yung biglang stimuli na ibinigay sa iyo ng impulse ng innermost nature mo, ng creational energy, mukhang hindi mo dahil hindi mo nalaman na yun ay nanggaling pala doon. Pero kung alam mo na nanggaling yun sa kanya, sa creational energy, maaring bibigyan mo ng pansin. Kaso, dahil sa marami kang yung dadaanan mo yung psyche mo, yung ego, no? Kung halimbawa ang gagawin mo yon, baka pangit, no? Baka hindi gumanda yung aking sarili. Yung sa memory mo, may experience ka na ganon, doon sa stimuli na yun, o kaya sa curiosity na yun, pag halimbawang nagtanong ka, baka mapahiya ka naman. So, papasok din yung character mo. Kaya, yung mga bagay na ganon, iniiwasan mo na lang. Pumunta ka sa iba. Sa halip na tama yung sinasabi sa iyo ng innermost nature mo, ng innermost na thoughts mo, na stimuli or ng mood, or ng ganda sa mood, sa halip na yung mood mo dapat pagandahin, biglang umiinit yung ulo mo, which is yun yung suggestion sa iyo ng innermost nature mo. And then yung curiosity, dapat maging curious ka doon sa bagay na sinasabi sa iyo, pero hindi mo iniintindi, pinababayaan mo. So, nawawala yung mo doon sa yung interest mo, napupunta sa iba ang interest mo doon sa according doon sa 216 natin, yung self-interest. Yeah, tama-tama ang paliwanag, at ito ay sumasakop doon sa clarity of knowledge. Kaya ito pinapaliwanag sa atin, ay sakop siya ng clarity of knowledge. Kailangan natin itong maintindihan talaga ng maliwanag. May sasabihin ka, Sor? Si Sister Rebecca nag-raise na hand. Okay. Naalala ko lang po kasi yung binanggit dyan na nadidrift po tayo sa isang direction na nagiging contrary sa ating self-determination and self-interest. Naalala ko po yung pinag-aralan natin nung nakaraan na yung pong pose
na napakahalaga po yung post, na hindi kailangan tuloy-tuloy. Halimbawa, gusto mong gawin ito, kailangan alam mo kung paano ka mag-post, kung Tapos, kailan ka oo. mag-post. Opo, yung post po. Dahil pagka nagtuloy-tuloy, doon po tayo maaari na malihis o mahulog doon sa isang direction na magiging kontra doon sa ating gustong gawin. Dahil pagka po tayo ay nagpo-post, nagkakaroon po ngayon ng chance na magkaroon ng leeway yung pure observation. Nagkakaroon po tayo ng pure observation doon kasi nakatigil po tayo Kaya doon sa bahagi po na yun, o sa kalagayan po yun, nakakapagtanong tayo, bakit ba ito nangyari? Ano ba ang naging dahilan at ito yung nangyari na hindi ko naman gustong gawin pero bakit ito ang dito ako dinala o ito yung nagawa ko. So, kaya yun po para hindi siguro tayo malihis, naalala ko lang po yung halaga ng post at saka po yung pure observation na kapag ka po pinagsama natin, tsak na tsak po yung ating magiging direction, hindi magiging contrary doon sa gusto nating gawin at doon sa tama at mabuti na gusto nating gawin para ma-attain natin yung ating purpose o yung ating goal. Yun lang po. Maraming pong Sakto. salamat. Sakto, Ate Bea. Salamat. Salamat, kapatid. Oo nga. Pause is really very important. You need that between the stimuli, pause, and then act or respond. Yung pause na yun, nandoon yung clarity of thoughts, clarity of your knowledge. Doon mo makukuha yung clarity so that you will not deviate from your course to your innermost life determination, yung life determination ng buhay mo. And at the same time, yung self-interest mo. So, tama yun. No? And how will we be able to fully utilize our pause? Then, of course, we have to meditate. We have to hasahin natin yung ating brain on how to pause. And how will we pause? Of course, tatahimik tayo. Go observe, make an observation. And how will we make a good observation? Focused minds. And how will we focus our minds? We have to learn how to meditate. And when we meditate, we focus our mind. Hinahasa natin para maging focus at maging matalas yung ating isipan. So that's the reason why we meditate. Kaya yung meditation, nag-iisip tayo ng wala. Kasi nga, pag nag-iisip tayo ng wala, nafo-focus natin, natuturuan natin yung ating isipan na walang isipin, walang gulo, no? And then at the same time, pagdating naman ng halimbawa, nauutusan mo yung isip mo na wala kang isipin Yung wala talaga, zero. Ngayon, pag halimbawang nautusan mo na yan, and then when we are thinking of something, marunong na tayo mag-focus sa isang bagay lang. Hindi na tayo naguguluhan, wala na tayo pumapasok na iba. So on that specific item na dapat obserbahan, doon tayo nakafocus. So hasang-hasa, talas yung ating isip, iisa lang yung ating iniisip. Iisa lang yung nakafocus. Kundi yung stimuli, and then ang observation, doon sa stimuli na yun, on how will you react properly without any mistake or probably maganda yung magiging reaction mo that will make you evolve and become a creative person. Yung meron tayong kasabihan na yung ay, nauntog. Nauntog. So, pause yun. Pause. Nauuntog tayo. So, punta na tayo sa 217. Nakakausog-usog tayo. Ayan. 217. The unending fullness of impression penetrating the human being from the inner and outer world of multiplicity often consists of a very strong deviation from the general zeal direction of life, which is certainly understandable
and for the average human being, unavoidable. However, it is never excusable. Yun. The unending fullness and impression penetrating the human being from the inner and outer world of multiplicity often consists of a very strong deviation from the general seal. Yun nga, yung nawawala tayo sa direksyon nga ng ating buhay dahil sa dami, yung world of multiplicity, ang dami nating mga responsibilidad sa ating mga sarili, hindi lang yung individual, kasi yung responsibilidad natin sa ating sarili na tayo ay matuto. Ang dami pang mga responsibilidad natin sa pamilya, sa ating trabaho, sa kapitbahay. Pero to sum it all, magkaroon lang tayo ng buhay na self-responsibility ay nasasakop nito ang lahat ng responsibilidad natin sa buhay. Na sinabi dito na which is certainly understandable, parang inuunawa naman tayo ng creational energy na nasa atin kung tayo man ay nakaka-deviate dahil nga sa marami nating mga abala sa buhay na hindi pa natin naitutumpak. Hindi naman abala yung nagfo-focus tayo sa pamilya, sa trabaho, hindi naman. Hindi, nabanggit ko lang yung abala. Kung hindi, yung pahalaga natin sa ating kapaligiran ay ang approach natin ay hindi naka-align sa tamang law of creation. Hindi pa siya naka-align. Kaya yung sinasabing world of multiplicity at inuunawa tayo ng creation, sabi niya, understandable. And for the average human being, na hindi natin maiwasan yun. Average, meaning wala pa sa knowledge. Hindi pa niya natutuklasan yung tamang karunungan, yung kapantasan, hindi pa lumalandas doon sa daan ng kapantasan, pagpapakapantas, yung kumbaga natututunan natin yung mga bagay na kakaiba kaysa doon sa kaalaman ng sanlibutan, yun. Ay excuse, pero hindi ito, average. At sinasabing understandable, inuunawa naman tayo dahil hindi nga natin ito maiwasan. However, it is never excusable. Ibig sabihin, we will suffer the consequence din kung magpapabaya tayo sa hindi pagsunod sa creational law. Yun. Hindi rin tayo excuse, kumbaga. Yun. Kaya nga ipinaalam na sa atin eh. Ito yung stage ng life natin na meron ng ipinaalam na karunungan. So kung hindi natin ito na isusundo, kumbaga naandyan na nga yung antig, andyan na yung impulse, naandyan na yung swinging waves na alin ba yung dapat nating landasin o sundin, it's never an excuse, never ang ginamit na term, never an excuse kung tayo nga ay lumalandas na. So, yun, nasa sa atin. So, sundan pa natin kasi related. Therefore, it becomes even more necessary to limit its appearance to a minimum or to strive for switching it off completely. Tingnan natin ang oras, no? Kasi pag 9:40 na, magbibigay tayo ng kanya-kanyang
impression sa ating pinag-aralan sa 9:20. So ngayon ay 9:30 pa lang. So yun, 2:17 to 2:18. Ate, wala na pong 2:18 hanggang 17 lang po yung sinubmit nyo sa akin. Hindi ko pa ano. So, Okay. maganda kasi yung 2:18. Therefore, it becomes even more necessary to limit its appearance to a minimum and to strive the switching it off completely. Yan. So, kasi ngayon, yung pagbabalanse natin, kung tayo ay nakaka-deviate at nalalaman naman natin kung tayo ay nakakalampas sa boundary. Alam natin 'yun pagka tayo ay nag-aaral na ng pananahimik at iniaantig sa atin yung kung nakakalampas na nga tayo. So, ngayon, 'di magkakaroon tayo ng pause, ang sabi. So, alin ang kalaban natin dito? Ang kalaban natin ay yung foreign thoughts at saka yung emotion natin. Kasi 'yan ang malakas ang puwersa sa atin, yung emotion natin, at saka yung foreign thoughts. Yung foreign thoughts na lihis na, yung negatibo na yung pag-iisip. Yung Meron pala negatibo, ate, nakita ko doon sa pangalawang text mo. Ayun, oo, 2:18. yun. So yun, kung tayo ay nakakalampas na at, alam naman natin yun na tayo ay lumilihis na, out of direction na. So, yung pagkatao natin lumilitaw at meron noon na-post si JS na whatever na yung ating pagpupunyagi pala, yung striving natin. Huwag tayong masyadong kampante dahil bumabalik talaga at bumabalik 'yan, yung emotion, yung pagsala natin sa direksyon natin. And it is understandable, ang sabi. Understandable naman. But never excusable. So, ibig sabihin, yung law of causality, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Talagang hindi ka makakaligtas dun, eh. Okay, Mary Jaycon. Ay, Oo, sige. Jaycon, meron ka? Nag-raise ko ba na kayo? Wala. So, okay naman, 217, Sige. The Oo. unending fullness. The unending fullness of his impressions penetrating the human being from the inner and outer world of human often consists of a very strong deviation from the general zeal, direction of life, general purpose or direction of life, which is certainly understandable for the average human being, unavoidable, however, it is not never excusable. So doon sa 217, maraming sa atin habang tayo nag-iisip dahil ang ating pinag-uusapan is clarity of the knowledge of the purpose. Kung ano yung purpose natin, the knowledge of our purpose dapat clear. Dito, mayroon na tayong purpose, may kanya-kanyang purpose. May purpose tayo to learn more knowledge, to learn and to clear the knowledge about these teachings, about these Billy Mayer materials. At maraming impression. Sorry, maingay yung ito. Maraming impressions na pumapasok sa ating isipan. Mula sa ating loob, sa ating kaloob-looban, yung ating inner, that comes from our character, from our ego, from our psyche. And at the same time, galing dun sa labas, may mga pumapasok na isipan, pag-iisip. Ibig sabihin, thoughts. Thoughts coming from outside and thoughts coming from inside of ourselves, from our character, from our memory. Tapos doon sa ilabas, may mga thoughts din na pumapasok.
from the outer world of multiplicity often consists of a very strong deviation from the general zeal direction. Yun yung mga thoughts na yon, yung mga inner coming from the outer, yung mga thoughts na yon pumapasok sa atin, no? Pumapasok at sa ating isipan, no? Coming from sa labas at saka sa loob natin, no? At nagkakaroon ng deviation sa ating tamang direksyon na purpose ng buhay natin. Dinideviate niya yun kung ano-anong pumapasok sa utak natin, which is certainly understandable, which is tama yon. Kasi naninibang tayo eh. No? May mga iisip na, alam mo, purpose mo is to learn more, with our purpose of learning to have a clear knowledge of this the knowledge that we want to learn. No? Kaya lang may mga pumapasok na iba, may mga galing sa loob mo, galing sa character mo, galing sa ego, and then galing din sa ibang mga thoughts from the outer. No? Ngayon, it is strong yung para ma-deviate ka from your direction, yung tamang direction mo. No, direction from the general zeal direction of life, which is certainly understandable. Tama lang 'yon, no? Because kailangan nating manimbang. Kailangan nating timbangin kung ano yung bawat isipan na 'yon, and to neutralize the thoughts, no? To neutralize the thoughts, and kailangan mag-isip tayo. And then it's understandable, and for an average human being, it's unavoidable. Average human being. Kaya lang tayo, kung halimbawa madalas tayo nagme-meditate at alam na natin kung ano yung talagang purpose natin, clear yung knowledge natin doon sa purpose natin, then medyo hindi na tayo average, no? Above average na tayo. Above average human being na tayo. Pero kung average ka pa lang, na halimbawa hindi ka pa ngayon ka pa lang magsisimula na magbasa ng biling material, ang daming papasok sa iyong isipan, no? Hindi mo alam kung ano ba, from your inner, siyempre, sasama ba ako dito? O kaya galing naman sa outer na mahihiya ka doon sa iba dahil may mga kung ano-ano ang pumapasok sa isipan mo. So nawawala yung clarity, which is for an average human being, it's unavoidable, yung mga bagong ganun. However, dapat hindi excusable dapat yon. Kung gusto mo talagang tama yung purpose mo, may clear mo yung purpose mo, no? It is not excusable. No? It should be clear sa iyo yung knowledge mo at yung purpose mo. No? Pero kung halimbawa ang average ka lang, well, it's nothing but normal, but it should be corrected. Ibig sabihin, never excusable, it must be corrected. No? Hindi dapat excuse yun na ikaw ay average lang. You have to correct yourself, and of course, mabawasan mo yung mga impressions sa mga pumapasok sa iyo, and make it neutral. Yung thoughts that comes from your inner, and from the outer. Therefore, 298, it becomes even more necessary to limit its appearance to a minimum and to strive for switching it off completely. Paano mo i-switch off yung mga kung ano-anong pumapasok sa iyo? No? You should meditate. You have to focus your mind. No? Kasi yung mga external, your innermost thoughts, yung inner thoughts mo at outer thoughts, those are stimuli. And if you pause in between, again, no, using the pause in between, you observe, and then saka ka mag-a-act. No? So yun yung aking thoughts doon sa 218. Kailangan i-switch off mo yung mga yon. And how will you switch it off? Dahil sa dami na pumapasok sa iyong utak, sa iyong isipan, galing sa loob mo, galing sa labas. So you switch it off. And how will you switch it off? Focus your mind. And how will you focus your mind? Babalikan ko ulit yung meditation. So, yun ang para mahasa mo na maging focus yung mind mo. So yun yung ating so that you can have the clarity of the knowledge of your purpose. Kahit ano bang purpose yung iniisip mo, ganun din ang gagawin mo. Halimbawa, nag-iisip ka ng ang purpose mo maging maganda yung buhay mo, no? Then of course, paano mong gaganda yung buhay mo kung ang daming pumapasok sa iyong isipan, no? Gusto mong purpose mo, magninegosyo ka, magtatayo ka ng isang panaderia, no? Some bakery. That is your purpose. May pumapasok sa iyo galing sa loob mo. Hindi naman ako, yung character mo, yung attitude mo, yung memory mo, wala naman akong alam sa
Yung memory mo, wala ka nang alam sa ano ng baking, no? Doon sa ego mo, engineer ako, maglalagay ba ako ng ano? Yun yung psyche mo. Ano ba ako ng tindahan? Nakakahiya, engineer ako eh. Yung karakter mo, tamad ka. O kaya ano, yun yung mga pumapasok sa isipan mo. Ngayon, from the outer, siyempre maiisip mo, may mga pumapasok sa mga nagsasalita sa iyo, yung mga thoughts na gano'n na titingnan mo kung ano yung magiging reaction nila sa iyo. So those are the thoughts that is coming onto you that yung purpose mo na gusto mong mangyari hindi na matutuloy because of those inner and the outer. Ngayon, kung talagang ang ganda ng at gusto mo yung direction ng buhay mo ay gumanda and then you want to put up really a good business, no, whatever business it is, then kailangan maging focused ka. Maging focused yung mind mo. And those thoughts really are unavoidable. Pero kung average kang person, talagang unavoidable yun. Pasok ng pasok. Pero dapat mawala yung mga thoughts na yun and you go to your zeal, to your purpose. And therefore, it becomes even more necessary to limit its appearance para mawala yung mga thoughts na yun. Minimum is switch it off completely. Switch it off and then focus. Pag naka-off yung mind mo, naka-off yung mga inner at saka outer na pumapasok, switch it off mo muna and then have some impulses get into you during the time of your calmness. So yun yung 217 and 218, no? As an analogy to our life, to our purpose of our learnings, to clear our knowledge, to clarify our knowledge, to have the clarity of our knowledge in our purpose of our studies and at the same time to your own life, no? Sa buhay mo, pang-araw-araw na buhay mo. Yeah, no, magpasa tayo 243 Okay, na, salamat. 943. Salamat, Ray. So, may 20 minutes pa tayong natitira. So, magbigay ang bawat isa ng kanilang impression. Ano ba ang natutunan natin sa araw na ito? Sinong mauna? Kapatid na baby. Muna si Delbert. Hmm. Delbs, morning. Thank you. Dumating na ba si Delbs? O sige, nasa ano na kami, 20 minutes kasi yung ginagamit natin link na pahiram lang sa atin kaya meron pa tayong ayan, 15 minutes na lang siguro o 16 minutes. So magbigay ang bawat isa ng kanilang impression. Wei, Noy, Jaycon, Wala na po si Bunso. wala na si Bunso. Ozor, Sa akin, dito, luminaw na lahat bigla doon sa mga paliwanag ni Kuya Ray doon sa 18, yung sa pahuli. Kasi parang sum up siya na talagang from the start nung ipapa-clarity sa atin yung mind natin, at saka yung intention and everything. So, napakalinaw ng pinaliwanag ni Kuya Ray. Wala na akong maidadagdag pa siguro. At ang gaganda ng mga sample ni Sister Rebecca. Kahit kailan na makishare yan, talagang as in marami tayo nakukuha. Thank you po. Tama po. Ano ito? Malinaw na kasing lahat na si Kuya Ray, si Rebecca, talagang wala pa silang pas sa pagpapaliwanag. Pero para po sa akin, lahat ng binabasa natin mga libro, lalong-lalo na sa mga libro ni Billy, tulad ngayon ito, yung librong ito, sa aking pag-a-analyze or sa aking naiintindihan, pilit tayong
minumulat o inaalis sa ating nakagisnan o nakagisingan, lalong-lalo na po ako na lumaki at nakagisnan ko sapagkat ang mga magulang ko ay saradong Katoliko. Nakagisnan ko ang turo ng religiyon na kung ating papansinin yung binabasa na laging nandyan ang religion. So, sa makatuwid, pilit tayong iminumulat sa 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 katotohanan na dapat ito ang gawin natin para ma-clear ang ating mind kung ano ang purpose ng bawat isa sa atin na although sa una talagang mahirap. Ako aaminin ko talagang sa una talagang mahirap siya. Kasi nga naipako natin na mind setting tayo sa relihiyon. Kaya ang hirap siyang, yung iba mahirap tanggapin. Pero sa aking sitwasyon, sa pangkasalukuyan, medyo hindi naman. Kasi nga kung naalala nyo, dahil lang sa isang tanong ko at nasagot dito. Kaya ay ito na, sabi ko. Kaya ako bilang tao, nagpapasalamat sa inyong lahat dahil sa mga sharing nyo, namumulat, lumilinaw sa mga paliwanag nyo na parang hindi parang ginagabayan ako sa mga paliwanag nyo na pilit kong inuunawa kung paano ito magmamaterialize sa akin. Kasi para sa akin, nag-aaral tayo, tama yon. Dapat lang nag-strive tayo, pinipilit nating inuunawa para makatulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kasi kailangan, para sa akin, kailangan ng mapatunayan ng sarili ko na totoo ba ito? Yung pag-aaral namin, totoo ba ito? Kailangan, para sa akin, mag-materialize sa akin. Kailangan ko siyang makita. Hindi lingat sa iyong kaalaman, mga kapatid, mga kaibigan. Mga ilang buwan akong hindi nagipag-aral dahil alam niyo naman ang dahilan. Kumbaga, nag-post ako. Nag-post. Para sa akin, nag-post ako. Hindi ako nag-stop. Nag-post lang ako. Kaya ngayon uli, nandito naman ako at pag palang nag-post ka o iminto ng ilang buwan, hinahanap-hanap mo pala. Hinahanap-hanap mo ang ilang taon ko nang pag-aral sa devotional teaching. At meron akong napatunayan sa sarili ko na mag-realize sa akin. Kasi para sa akin, kailangan kasi na si Noy hindi lang siya nag-aaral, kundi lahat ng inaaral dapat yung ginagawa, nag-materialize sa akin. Dati yung sarili walang control, ngayon meron na. Dati
walang pasensya, ngayon meron na. Kaya worth it ba ito? Yung, di ba, may nasabing examine. Inaksamin ko yung sarili ko. Worth it ba ito? Nagagawa ko ba ito? Kasi kung kung hindi ko nagagawa, mayroon bang saysay ito sa aking sarili? Kasi nga sa nakagisnan ko noon, natali ako eh. Natali ako doon eh. Kasi doon lang ako eh. Natatandaan ko pa ah no, no, sa isang natutuo naman sa isang abot sabi. Sabihin natin abot sabi ni si Rebecca na sabi niya, nasa loob kayo ng kahon. Ang gawin nyo, lumabas kayo sa kahon upang makita nyo kung ano ang nasa labas ng kahon. Ginawa ko lang yun, mga kapatid. Nung ako ay lumabas na ako sa kahon, nakita ko siya. Para ganito pala ang nasa labas ng kahon. Kumbaga, nung tali naalis ko na. Para sa akin lang 'yon. Kasi sa obserbasyon ko, maraming nag-aaral. Sila iba't ibang relihiyon, iba't ibang grupo, iba't iba, marami. Pero sa totoo lang, nag-aaral lang sila, pero hindi naman nila tulad ko. Kung minsan, hindi ko naman nagagawa. Masarap ang may kaalaman, may karunungan, totoo yun. Pero lalong masarap kung karunungan na yun o ano man yun na nagagawa ng isang tao. Yun lang po ang aking may babahagi na mapilit tayong ewan ko kung right term ito na pilit tayo inaalis na nakagisnan natin para makita natin ang katotohanan. Kasi hangga't hindi tayo ah, umaalis sa nakagisnan natin, para sa akin, hindi natin makikita ang katotohanan. Sa makagwitbaga na parati kong bugang bibig na hangga't wala kang inaalis, walang darating. Maraming salamat po. Magandang gabi at umaga sa ating lahat. Outside the box. Salamat. Yeah. Salamat, Noy. O, sino pa? Ang ganda ng sinabi mo. Sino pa? Kapatid na Rebecca, meron ka pa bang Konti lang po. Oo, Sa summary. pag-aaral po natin ngayon, nagkaroon po ako ng temporary lang kasi alam ko pwede pa siyang magbago at pwede pa siyang baguhin para mula sa pagiging worst, magiging better, magiging best. So, yun po yung goal ko. Kailangan umabot ako doon sa the best. Na nagkaroon po ako ng temporary conclusion sa sarili ko na para maging natagumpay ka, hindi ka maligaw, hindi ka malipis. Sabi ko, siguro nakasalalay yun doon sa mind setting. Kumisan po kasi hindi nagiging proper yung mind setting natin eh. So sabi ko, kailangan yung mind setting, talagang nandun na siya, naka-align siya, naka-jive siya doon sa kung ano talaga yung goal mo sa sarili mo. Kailangan talaga alam mo, tiyak mo, o sigurado mo yung goal mo. Kasi nandun yung pagiging stable niya eh.
kailangan ika-clarify mo talaga yun dahil hindi ka po talaga makagagalaw at makagagawa ng makakarating ka doon sa direksyon na matutupad, maa-achieve mo yung goal mo kapag ka hindi siya clarified sa iyo o yung clarity niya hindi mo alam. Para siya bang bangka na hinahampas ng alon sa magkabi-kabila. So ganun. Yun po yung dumating sa akin ngayon na sabi ko, yung mind setting ko, kailangan lagay ko talaga doon sa stability niya na naisip ko po tuloy o naalala ko yung panahon na ako ay binubuksan ng Tatay June. Kasi bago po ang aking guardian angel. Yun po yung aking lang tawag kasi talagang malapit na malapit po sa akin yung aking guardian angel na bago po niya ako inanyayahan at ako'y nasama ngayon dito sa inyo, kay Tatay June muna po ako nabuksan kasi hindi po nabuksan kung hindi parang ipinaalam niya sa akin yun, eto, na parang noon, hindi ko talaga pa siya maintindihan, nalilito ako. Kasi ang binuksan niya sa akin parang yung ibang-iba doon sa spiritismo na kinamulatan ko. Sabi ko, bakit ganun? Hindi yun. Yun yung dumadating sa aking pag-aaral noon. Kaya, ang naging decision ko is, teka, hinto muna ako. So, huminto po ako. Yung pakikipag-ugnay ko sa Tatay June, tinigil ko, in-stop ko ng napakatagal. Ngayon, nung dumating po yung sa ating kapatid na Sor, yung aking guardian angel, inanyayahan niya ako para pong nagkaroon ulit ako ng pag-iisip na, uy, eto ako uli, bakit ako ibinalik? Bakit mayroon ng ginawang way para muli na namang mabuksan ito na inihinto ko na. At sa sarili ko, talagang dinicide ko na ayoko muna. Sabi ko pong ganon. Pero bakit? Sabi ko, eto, nag-isip ako, ano ang dahilan? Hindi ito, kasi hindi po ako naniniwala na aksidenta lahat kung hindi meron siyang reason. Kasi naniniwala po ako na sa buhay natin, there is always a cause and effect. Talaga pong may reason, may dahilan, may bunga. So sabi ko, sarili ko, may reason ito, hindi ito aksidenta lang. Mayroon itong ibibigay at ibinibigay sa akin. So sabi ko, sige, pa-attend ako. At nakita ko po yung naging pagkakaiba kasi si Tatay Jun, ang lalim kaagad Hindi ko po siya maabot ang lalim Sabi ko, hindi ko siya maabot talaga noon kasi ang lalim niya. Pero nung tayo po yung una ko, sabi ko, na-appreciate ko siya. Ay, ganun pala yun. So, ngayon, na-conclude ko na sabi ko, ang kailangan lang talaga pala, yung readiness mo to accept, readiness mo na magkaroon ng amendment kasi lahat po ng bagay bawa may nagawa ka na. Kung gusto mo na magkaroon siya, i-amend mo. Maglalagay ka ng amendment doon. I-amend mo yun, o kaya i-reconstruct mo yun, o kaya ay lalagyan mo siya ng additional, o i-repair mo, kumbaga. So, yun po yung nasa akin ngayon. Kapag wala po ang taong na ganun, yung nagkakaroon siya ng open-minded, hindi siya nagiging open-minded, talagang close na close, talagang wala pong maa-attain. Dahil para siyang yung isip, meron na kagad na pader, may block kaagad na kapag meron nga yung ibinibigay, nagbabounce lang yun, hindi yung tumutuloy sa kanya. Pero kapag nandun yung binuksan mo yung isip mo, hinayaan mo na mayroon ng makapasok, hinayaan mo na siya ay natumanggap ka ng iba, and then sa pagtanggap mo, i-analyze mo ngayon siya, i-study mo siya, meron ka po ngayon na maa-attain. At doon magkakaroon ng reconstruction sa isip mo, doon magkakaroon ngayon ng changes sa isip mo na yung nauna, hindi naman po nawawala wala naman talagang nawawala. Yung kinuha mo't kinamulatan mo, nandyan pa siya. Pero pwede mo siyang i-reconstruct.
para maging mas maganda, mas better o kaya maging best. Pero nandun pa po siya kasi para po sa akin, kung yun ang nauna, yun ang magiging haligi ko, magiging batong tuntungan ko. So, magiging stepping stone ko yun para may makita pang iba. So, yun po yung na-analyze ko ngayon sa pag-aaral yung binuksan natin na sabi ko, napakaganda. It is very satisfactory and magiging productive siguro ako kapag hindi ako minto, kapag nagpatuloy ako. Kaya ang nasa akin ngayon na parang magiging motto na kailangan lagi ko siyang aalalahanin, magiging active lagi sa akin. Never, never, never give up. Yun lang po. Maraming salamat. Wow. Learner's mindset po yung sa inyo. Napakaganda. Learner's mindset, not a fixed mindset. Pagka fixed mindset, ayaw mo na baguhin yung alam mo. So if you're a learner's mindset, you are connected with your creational energy because you are evolving, you are learning, you are alive, you are enlivened by the creational energy. And all those things that comes into you are impulses that comes from the creational energy. Kaya you are in the learner's mindset. Tayo nasa learner's mindset kasi nga hindi fixed mindset kasi nababago tayo, nag-i-evolve tayo eh. Marami tayong natutunan. Yun lang aking last point. Okay, tag dito. Ate, tag dito, umalis na yung anak ko pero may 10 minutes pang makarating ng eskwelahan yon. So, I'll give at least 7 more minutes. Sakto na siguro yun, nagpapark na sa eskwelahan. Sige. Maganda yung binanggit ni Noy na mag-materialize. So knowledge is not enough. Ang dami natin pinag-aaralan, lahat-lahat. Pero kung hindi natin i-apply sa ating buhay, sa ating bawat galaw natin, sa ating pamumuhay, sa araw-araw, yung mga antig na yon hindi nawawala sa atin. Iyon ang kailangan. At sa nabanggit naman ng kapatid na baby na pangungumpisal, ay mangumpisal tayo sa ating sarili. Dahil kailangan dito yung sincere, yung katapatan, wala tayong itatago kasi sarili mo naman yan eh. So pag minsan hindi tayo tapat at gawin nating matapat, kumbaga'y kaibiganin natin, maging close tayo sa ating sarili na wala tayong itatago, yung kumpisal na yun ay walang itatago. Lahat ng ating mga nagawa, mabuti at masama, hindi lang naman yung mga mali natin ang ating ikukumpisal, kundi pati na rin yung ating mga mabuting gawa. Appreciate natin ito. At being honest sa ating sarili ay napakahalaga. Dahil itong honesty na ito, yun ang totoo. Hindi tayo nagkukunwari at hindi tayo at pag hindi tayo nagkukunwari sa ating sarili, hindi tayo magkukunwari sa ating kapwa. Tayo ay magiging totoo sa ating kapwa. Yun lang natutunan ko. Knowledge is not enough. Kailangan itong mag-materialize sa atin. Delbert, Delbert, last 5 minutes. Delbert, baka Wag and Delbert na lang. oo. Hindi ko inabutan yung topic eh. Ayun lang naman, yung Marinig parang lang namin boses mo, sapat na. konti lang, kahit konti. Meron pa raw 5 minutes. Sa next live, medyo malaking pressure cooker kailangan kasi mabilis ka nakapalambutin at malapit ka na kaagad. Yun lang. Okay, thank you. Salamat. Salamat ulit sa pagpapahiram ng link. So, Salamat din. ayan, Ray, aaralin natin na tayo ay magkaroon nga, matutunan natin. Salamat, Pastor. Sa Experience. link. Sige, good night. Thank you po. Noy, salamat. Salome. Thank you Nakalampas sa ka sa lahat. oras, Noy. Gising ka pa. Good night po, Good night. Salome. Away. Bye. Po, salamat sa lahat. Bye po. Salome. Bye. Okay. till Bye. next time.